Libra, hi, welcome to Mystic Queen PH. At ito ang inyong energy update for August 1 to 15, 2025. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. So let's see, Libra, what's the energy for you August 1 to 15 for Libra? Six of Swords, the Three of Wands, uy, may paglalakbay, Temperance, and the Five of Cups. Bottom of the deck, Page of Cups. So some of you, you are moving on, you are moving forward, you are moving to a new direction. Maari kasing nanggaling kayo sa isang disappointment or merong losses, no? Yung tipong, this can be anything na naging painful sa'yo or may regrets ka dahil sa nangyari na yon. Pwedeng sa relationship or you feel like meron ka mga missed opportunities na you were still holding on to it na sana pala ganito, what if, what if. But I see you moving forward, no? With the Six of Swords and the Three of Wands. Mas nagiging positibo yung pananaw mo ngayon dahil alam mo na marami pang naghihintay na bagong oportunidad sa'yo. Ang kailangan mo lang is umalis sa sitwasyon mo ngayon. Yung iba nga tipong lumilipat ng trabaho, lumilipat ng tinitirahan nila, meron silang inaayos or sinishake up or change, binabago sa sitwasyon nila. Kasi nga, if you are still expecting a different outcome, kung pare-pareho or pareho lang yung ginagawa mo pero nag-expect ka ng ibang resulta, sabi nga that is madness, 'di ba? So that is insanity or 'di ba pag inisip mo na logical nga naman siya talaga, bakit ka mag-expect ng ibang resulta kung pareho lang yung ginagawa mo, 'di ba? So that's what I'm seeing for you. You are finally stepping out of your comfort zone. With the Three of Wands here, marami kang ngayong iniisip na mga bagong pamamaraan or bagong inspiration, bagong possibilities na alam mong mas magbibigay ng bagong experiences para sa'yo. With the Temperance, yung iba naman kasi sa inyo is talagang nagtiis. Nagtiis kayo. Naghintay rin kayo ng matagal, no? Kasi gusto nyong bigyan ng chance yung isang sitwasyon na yan. This could be relationship, sitwasyon mo sa trabaho mo, sa career mo, sa business mo, or sa mga plano mo. Pero it seems na hindi talaga siya nag-work for you. So, kung ganun yung nakikita mo ngayon, then it's a sign na lumipat na or may baguhin ka doon sa ginagawa mo. Like, changing direction. Okay? So, yung iba kasi sa inyo, maaring nagpo-focus kayo sa isang bagay, sitwasyon or tao na alam mong wala ka nang mahihita. Alam mo yun? Hindi na siya beneficial sa'yo. So, why are you going to waste your time? Diba? Bakit mag-aaksaya ka ng panahon na meron namang ibang opportunity sa'yo na hindi mo na napapansin dahil nagpo-focus ka dun sa mga nawala na. 'Di ba? So ngayon, nagkaroon ka na ng clarity na it's time to move on. It's time to go to a new direction. So for your money, career, finances, you have the Seven of Pentacles and then the High Priestess. So this is waiting for fruition. You are now continuing to nurture. May inaalagaan ka. Maaring inaalagaan mo yung trabaho mo, career mo, business mo, finances mo, or yung mindset mo para magtuloy-tuloy ka na gawin or umayon sa pangarap mo. Maaring yung iba sa inyo, pagdating sa career, sa business, sa finances nyo, parang nababagalan kayo sa progress. Oo. Minsan kasi, kapag nauunahan na tayo ng yung negative thinking, tapos parang masyadong mataas yung expectations na natin, hindi na tuloy natin na ma-manifest yung talagang desires natin. Kasi naunahan na siya ng expectations. So,
I think ngayon mas mananahimik kayo pagdating sa mga goals ninyo. You will keep it in silence. No? Kumbaga, you're going to work in silence para mabibigla na lang sila sa resulta ng mga trabaho mo, ng career mo, ng business mo. And then for your love life, you have the Four of Swords. O, diba? You are moving on, moving forward. You are also healing from your past. And then you have the Empress. Wow. So, yung iba sa inyo, inaayos nyo talaga yung sarili nyo. Yung iba ay single or galing kayo sa isang separation or disappointment sa isang karelasyon ninyo. Pwedeng romantic, pwedeng sa family or friends. And now, you are taking care of your needs. Kasi maaring ikaw yung mas nag-alaga ng nag-alaga sa iba. Hanggang sa ikaw na yung wala ka nang maibigay para sa sarili mo. And now, this is the time to nurture, take care of yourself. Take a rest, magpahinga. 'Di ba? Rejuvenate, relax. Parang magpapaspa lang, 'di ba? Oo. Dahil doon, mas makaka-attract kayo in the future ng mga taong in alignment rin of your energies na marunong mag-alaga sa sarili. Kung kaya niyang alagaan yung sarili niya, hindi kaya-kaya rin niya mag-alaga ng iba. 'Di ba? So, let's see what else. For Libra. First half ng August. Balance. Bringing balance into your life. Harmony. Umiiwas ka na sa stress. Maaring sa finances mo ngayong first half ng August, maaayos mo na, mababalanse mo na yung pasok ng pera, labas ng pera, so you have the control. Wow naman. Success. There is success in your, it can be in your career or even your relationship or in general, no? Ngayong first half ng August for you. And I think you're going to be successful doon sa expansion na gusto mong gawin, sa moving on na gagawin mo for yourself, and yung pag-explore mo rin ng iba mo pang potentials. Di ba? Di ba? Libra, this is the sign to focus on yourself. Take care of yourself. Kasi sa pagkaraniwan, nasasabihin nila mga Libras, they tend to people please, no? Parang, kumbaga, sinasacrifice nila yung totoo nilang gusto or yung nararamdaman nila para lang hindi sila ma-upset ang ibang tao. Para lang, alam mo yun, laging sacrificial. But this time, you are focusing on yourself. Kasi you owe it to yourself. Sino ba ang backup mo? Sarili mo lang din. Sino ba ang tutulong sa'yo? Who's gonna save you? You are your own savior. Okay? Let's see. What else? Practicality. Moon in the 10th house. So, this is about nurturing, taking care of your career, your sources of income. Maaring ngayon gusto mo ng stability talaga pagdating sa trabaho, sa career path mo. So, talagang gumagawa ka ng ways para maging tuloy-tuloy yung income mo. You also have Mars in the 2nd house. So talagang ikaw ipinaglalaban mo yung kung ano yung dinideserve mo, yung para sa'yo. Kailangan lang dito maging maingat ka sa spending habits mo kasi you may have that tendency of parang impulsive, pagiging impulsive na pag may nagustuhan, bibili agad. Pag-isipan mo muna yung maigi. You have Jupiter in the 4th house. So, 4th house is your home life, family life. Jupiter is about expansion. So, some of you may nag-expand, lumalago, umuunlad pagdating sa family ninyo, sa bahay ninyo. So, pwedeng iba sa inyo ay magpapa-renovate ng bahay, bibili ng mga bagong gamit, or yung iba naman, may bagong member ng family. Ayan. So, let's see. Ano pa? Love who you are. Oh my God, napakaganda ng message for you, Libra. It's all focusing on yourself. Hindi naman ibig sabihin yan ay selfish ka na. Kasi dinideserve mo yan. Na alagaan yung sarili mo.
Love yourself. Love who you are. You are divine, delightful, and deserving of the wonderful things life has to offer. Yes, deserve mo yun. Okay? So, minsan, nagiging ano tayo, parang nagigilty tayo, no? But, you know what? Don't feel the guilt of taking care of yourself. Kasi nga, kung hindi mo maalagaan ang sarili mo, hindi ka rin makakapag-alaga ng ibang tao. 'Di ba? So, that is your reading, Libra. Thank you so much. See you again.